Ano kaya ang mangyayari kung sakaling mag-resign bilang Pangulo si Bongbong Marcos? Isa itong malaking tanong na bumabagabag sa isipan ng marami nating kababayan. Payag ka ba o hindi? At ano nga ba ang mga posibleng kahinatnan nito para sa Pilipinas? Halina't talakayin natin ang mga posibleng senaryo sa isang patas at malinaw na paraan. Unang-una, kung magbibitiw si Pangulong Marcos, mayroon tayong sinusunod na proseso sa ilalim ng ating saligang batas. Ayon sa ating konstitusyon, ang susunod sa linya ng pagkapangulo ay ang Vice-Presidente. Sa kasalukuyan, si Sara Duterte ang ating Vice-Presidente. Siya ang automatikong aakyat sa pwesto at manunumpa bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Tatapusin niya ang natitirang termino hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang kwento. Dahil mababakante ang posisyon ng Vice-Presidente, kailangan itong mapunan. Ang bagong Pangulo, si Sara Duterte, ay magnonomina ng isang bagong Vice-Presidente mula sa mga miyembro ng Senado o Kamara de Representantes. Pagkatapos, ang nominasyon na ito ay kailangang pagbotohan at sangayunan ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Kung sino man ang mapili, siya ang magiging bagong Vice-Presidente. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng epekto nito sa ating bansa. Sa aspeto ng politika, siguradong magkakaroon ng malaking pagbabago. Ang pag-upo ni Sara Duterte bilang Pangulo ay mangangahulugan ng bagong liderato, bagong mga prioridad at posibleng bagong mga polisiya. Maaaring magbago ang direksyon ng administrasyon, depende sa kanyang mga plataporma at mga taong itatalaga niya sa kanyang gabinete. Tiyak na magkakaroon ng adjustment period habang ang bagong liderato ay nagsisimulang ipatupad ang kanilang mga plano para sa bansa. Posible ring magkaroon ng realignment o pagbabago sa mga alyansa sa politika. Ang mga partidong sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon ay maaaring manatili o magbago ng panig. Ito ay maaaring magdulot ng panibagong dinamika sa Senado at Kamara na makakaapekto sa kung gaano kabilis o kahirap maipapasa ang mga bagong batas at programa ng gobyerno. Sa ekonomiya naman, ang biglaang pagbabago sa liderato ay kadalasang nagdudulot ng uncertainty o kawalang katiyakan, lalo na sa mga investor. Ang business community, parehong lokal at dayuhan, ay magiging maingat. Magmamasid sila kung ano ang magiging epekto ng bagong pamunuan sa economic policies. Ang stability o katatagan ng politika ay napakahalaga para sa isang malusog na ekonomiya. Kaya naman, ang isang maayos at mabilis na transition ay mahalaga para mapanatili ang tiwala ng mga negosyante at maiwasan ang posibleng paghina ng merkado. Sa kabilang banda, kung ang bagong administrasyon ay makapagpakita agad ng malinaw na direksyon at mga programang pabor sa paglago ng ekonomiya, maaaring mabilis ding bumalik ang kumpiyansa at magpatuloy ang pag-unlad. Depende ito sa kung paano hahawakan ng bagong leader ang sitwasyon. Paano naman ang epekto nito sa ating lipunan, sa ating mga ordinaryong mamamayan? Ang reaksyon ng publiko ay tiyak na magiging magkakaiba. Ang mga sumusuporta kay Pangulong Marcos ay maaaring makaramdam ng pagkadismaya o panghihinayang. Sa kabilang dako, ang mga kritiko niya o mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pamamalakad ay maaaring ikatuwa ang pagbabago. Ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng mas matinding polarisasyon o pagkakahati-hati sa ating lipunan. Magkakaroon ng maraming diskusyon, debate at posibleng mga kilos protesta mula sa iba't ibang panig. Ang social media ay tiyak na mapupuno ng iba't ibang opinyon at sentimiento. Ang hamon para sa bagong leader ay kung paano pagbubuklurin ang isang bansang may magkakaibang pananaw at nararamdaman. Ngayon, balik tayo sa tanong, payag ka ba o hindi? Walang tama o maling sagot dito. Ang iyong opinyon ay nakadepende sa iyong sariling pananaw, karanasan, at sa kung ano ang tingin mong makabubuti para sa Pilipinas. Kung payag ka sa pagre-resign, marahil naniniwala ka na kailangan ng pagbabago sa liderato. Baka sa tingin mo ay may mas magandang direksyon na maaaring tahakin ang bansa sa ilalim ng ibang pamunuan. O baka naman may mga partikular kang issue o polisiya sa kasalukuyang administrasyon na hindi mo sinasang-ayunan at umaasa kang mababago ito. Kung hindi ka naman payag, marahil naniniwala ka sa mandato na ibinigay ng taumbayan kay Pangulong Marcos noong eleksyon. Para sa iyo, mahalaga ang katatagan at ang pagpapatuloy ng mga nasimulang programa. Maaaring naniniwala ka na ang biglaang pagbabago ay magdudulot lang ng kaguluhan at mas makakasama sa bansa.
Baka kontento ka sa takbo ng gobyerno at gusto mong bigyan ng pagkakataon ang kasalukuyang Pangulo na tapusin ang kanyang termino at tuparin ang kanyang mga pangako. Anuman ang iyong panig, mahalagang tandaan na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng ating bansa at ng bawat Pilipino. Ang isang hypothetical na sitwasyon tulad nito ay isang magandang pagkakataon para suriin natin ang ating mga institusyon, ang ating mga pinuno at ang ating sariling papel bilang mamamayan. Ito ay isang paalala na ang ating demokrasya ay may mga proseso para sa mga ganitong sitwasyon. Ang saligang batas ay nagsisilbing gabay para masiguro ang maayos na pagpapatakbo ng gobyerno anuman ang mangyari. Ang hamon ay nasa ating lahat, sa mga leader at sa mamamayan, na igalang ang mga prosesong ito at laging isulong kung ano ang ikabubuti ng nakararami. Kaya, ano ang masasabi mo? I-comment mo sa ibaba ang iyong saloobin. Payag ka ba o hindi sa posibleng pagre-resign ni Pangulong Marcos at bakit? Gusto naming marinig ang iyong boses sa usaping ito. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng isang makabuluhang diskusyon na may paggalang sa opinyon ng bawat isa. Salamat sa panonood at sa pakikilahok sa mahalagang talakayang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang content na nagbibigay linaw sa mga isyong mahalaga sa ating bansa. Mag-like at i-share mo na rin ang video na ito. Hanggang sa muli,